Noong una, may isang taxi driver na nagngangalang Marco. Siya ay kilala sa kanyang lugar bilang isang mabait at mapagpasensyang tao. Bawat araw, siya ay nagmamaneho sa kanyang taxi para kumita ng sapat para sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang si Marco ay nagmamaneho sa madilim na kalsada, bigla na lamang may sumakay sa kanyang taxi nang hindi inaasahan. Pagtingin ni Marco sa rearview mirror, siya ay nagulat dahil wala siyang nakitang tao sa likod ng kanyang taxi. Ngunit, nararamdaman niya ang presensya ng isang tao sa likuran ng upuan niya. Kahit na kinilabutan si Marco, pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang sarili. Tinanong niya ang diwa na tila naroroon sa likuran niya, "Sino ka? Bakit ka sumakay sa taxi ko?" Ang malamig na hangin ay nagdulot ng kilabot kay Marco, habang naririnig niya ang hinaing ng isang babae, "Marco, huwag kang matakot. Ako ay isang multo na naghahanap ng tulong." Hindi alam ni Marco kung ano ang gagawin. Siya ay nanggigilalas ngunit naramdaman niyang may matinding lungkot sa tinig ng babae. "Anong tulong ang kailangan mo?" tanong ni Marco na may kabado. Ipinahayag ng babae ang kanyang kwento. Siya raw ay isang babaeng nawawala at hindi makapagpahinga dahil sa labis na kalungkutan at hinagpis. Siya ay nabitag sa isang malagim na trahedya ilang taon na ang nakalilipas, at ang kanyang katawan ay hindi pa natatagpuan. Sa kabila ng takot, naramdaman ni Marco ang awa sa multong babaeng ito. Tinanong niya, "Paano kita matutulungan?" Sumagot ang multo, "Kailangan kong mahanap at mailibing ng maayos ang aking labi. Sa tulong mo, maaari na akong magkaroon ng katahimikan." Dahil sa pagiging makatao ni Marco, pumayag siyang tulungan ang multo. Ipinahatid niya ito sa mga lugar kung saan ito nagsasabing maaaring matagpuan ang kanyang labi. Matapos ang ilang araw ng paghahanap, natagpuan nila ang mga labi ng babaeng multo sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Nang matagpuan ang mga labi at mailibing ito ng maayos, naramdaman ni Marco ang isang kakaibang kalinawan. Sa gabing iyon, hindi na sumakay ang multo sa kanyang taxi. Subalit, kahit wala ng multong sumasakay sa kanyang taxi, hindi makakalimutan ni Marco ang naging kakaibang karanasan na iyon. Simula noon, mas pinahalagahan ni Marco ang mga kwento tungkol sa mga multo at mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ipinamahagi niya ang kanyang naging karanasan sa mga kaibigan at pamilya na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa takot hanggang paghanga. Hanggang sa ngayon, ang kwento ni Marco tungkol sa multong sumakay sa kanyang taxi ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at kakaibang pakiramdam sa mga taong nakarinig nito.